Ito ang balita viral at pinag-uusapan na ngayon sa mundo ng social media, ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema patungkol sa legalidad upang hilingin sa Korte na gawing legal ang ginawang quorum ng mahigit 12 senador na pinangungunahan ni Pro Tempore President Win Gatchalian. Isinantabi ng Korte Suprema dahil sa lack of legal standing o kawalan ng karapatang magdemanda ang petisyong inihain ni John Barry Tayam na humiling na ideklarang valid ang quorum ng 12 senador noong sesyon ng Senado noong Hunyo 3, 2026. Sinabi ng Korte Suprema na nabigo si Tayam na patunayang siya ay nagtamo o nasa napipintong panganib na magtamo ng anumang direktang pinsala mula sa mga aksyong kanyang kinuwestiyon. Supreme Court. Yun ay dinismiss dahil wala siyang legal personality na mag-file ng petisyong kanyang i-file. No? So, bakit mahalaga na immutable yung 24? Mahalaga na immutable yung 24 para po magkaroon tayo nung tinatawag na institutional preservation. We have to preserve the Senate bilang co-equal branch of the government. Nang may executive ka, may legislative ka, the lower house and the upper house and the judiciary. And again, as a constitutional purist, I'm referring to myself pagdating dito sa usaping constitutional provisions, non-dilutable, hindi pwedeng lusawin, non-adjustable, at non-negotiable ang mga sagradong probisyon ng ating saligang batas. Bakit? Yung mga probisyong kagaya ng ating pinag-uusapan ngayon, ilan ba talaga ang denominator? 24 po talaga yan. Bali-balikturin mo man ang basa mo dyan, itaktak mo man yung kopya mo ng saligang batas, yan ay nagsisilbing constitutional firewall. Ano yung constitutional firewall? Constitutional firewall para hindi abusuhin ng executive department ang legislative department. Constitutional firewall para hindi tayo magkaroon ng hindi balancing tatlong branches of government. You cannot have a Philippine Senate na tila kinapon ng executive, and you cannot afford to have a very, very, very powerful executive department. Mauuwi tayo sa dictatorship, whether we admit of it or not. Pagka sobrang lakas ng executive at bumigay na, nalusaw na ang ating Senado, mauuwi tayo sa dictatorship. Hindi ho dapat maganap ito dahil pag nangyari na sumuko ang ating Senado, we are going to have a Senate block that is weaponized. Senate block that is weaponized. Kawawa tayo pag hinayaan natin ang ganitong pagtrato sa ating saligang batas. No? And the reason bakit tayo bumoboto ng senador at large, di ba hindi naman distrituhan ang botohan ng senador? Hindi naman na distrituhan eh. Hindi naman, kundi pangkalahatan. Pangkalahatan ang pagboto ng ating mga senador. We elect our senators at large. We elect them at large by the entire nation. Bakit? Bakit at large ang pagboboto sa ating mga senador? Para nang sa ganoon magkaroon tayo ng mas malawak na pambansang pananaw. Hindi yung parokyal, hindi yung city ko lang, hindi yung mga munisipyong sakop ko lang, hindi yung distrito ko lang, hindi yung mga barangay na nasasakupan lang ng distrito ko. Typical of the views of the members of the House of Representatives. Palagian yan. District, district, district. Bakit? Hindi mo rin sila masisisi. Sapagkat ang base ng kanilang constituencies ay yung kanilang distrito. Siyempre, they will have to attend to the needs, to the requests, yung mga hinaing ng kanilang mga leaders. Sa barangay, sa purok, yung mga barangay kapitan nila, mga konseho ng barangay, yung kanilang mga municipal mayor, kung may city mayor man diyang nasasakupan o may governor. Subalit, iba na ho pagdating sa Senado. Sa Senado, ang pinag-uusapan po dyan, we elect at large yung ating mga senador. Di ba? Pangkalatan yung ating pagpili sa kanila ng 12 para nga makasiguro tayo na mayroong mas malalim, mas malawak, at mas mature na national perspective o pananaw, pambansang pananaw, mas malawak, di ba, mas malalim. Hindi kasi pwedeng tayo-tayo lang, hindi pwedeng sila-sila lang, hindi pwedeng kanya-kanya lang. Kaya iyan ang komposisyon ng Senado. Again, yung 24, yung bilang ng senador para ikay yung paggamit sa 24 bilang denominator that is immutable. Hindi mo maaaring lusawin yan. If we are to preserve our institution such as the Senate of the Philippines. Mahalaga na hindi tayo magpapabudol na pwedeng babaan yung denominator ng 24. Bakit? Pag hinayaan natin yan, dadahan-dahanin tayo. Pag tinanggap ninyo yung mali nilang pananaw, kasi pinipilit nila pa rin yung paggamit sa Abelino versus Cuenco, na diskurso na po yan, pero diinan pa natin ng kaunti.
diinan pa natin ng onti. Yung Abilino versus Cuenco, ito'y dinesisyonan noong 1935 Constitution. Alam na po niyo yan, na-diskurso na natin dito, nabahagi ko na sa inyo. At kung titingnan ninyo yung exact provision na nakaangkla itong desisyon ng Korte Suprema nung araw, yung Abilino versus Cuenco, doon din Article 6, Section 10, Paragraph 1. Pero doon sa Article 6, Section 10, Paragraph 1, noong 1935 Constitution, wala doon yung salitang all. Wala. Immaterial na po yun, multi academic na yun, na didiskurso lang natin para lang patibayin kung bakit malinaw na yung 24 immutable. Sapagkat in the same Article 6, different paragraph na, Article 6, Section 16, Paragraph 1 and 2, malinaw dyan. Sa pagboboto ng mga Pangulo ng Senado, kinakailangan mayorya ng lahat ng senador. Ang mayorya ng 24 bilang denominator ay 13, hindi 12. Bakit mahalaga ito? Immutable yung baseline na yan, yung 24, sa pagpili ng mayorya. Bakit mahalaga ito? Huwag tayong pamayag na dahan-dahanin nila yan. Kasi may nakahilerang impeachment trial ang pangalawang Pangulo. And I am discussing this objectively. Kahit sino pa ang pangalawang Pangulong nakaupo, merong nakahilerang impeachment trial, may nakaschedule. Ngayon, pagpapayag tayo sa dispalinghadong argumento nila na pwede mong babaan yung 24 sa baseline or denominator sa pagpili ng mayorya or to establish the majority, pagpili ng Pangulo ng Senado, maaaring gamitin din nila ang baluktot na katwiran na yan pagdating sa pagdinig ng impeachment. Ngayon, bakit mahalaga ito? Immutable yung baseline na 24 sa tatlong may init na usapin, sa pagpili ng Senate President, sa magaganap na impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte, at dito sa nagbabadyang Constitutional Assembly o yung CONAS, yung charter change, di ba? Na-diskurso na ho natin yung pagpili ng Senate President. Tungo tayo dito sa pangalawa sa listahan, yung impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. Pag sinunod natin, yung baluktot na katwiran na pwede mong pababain, yung bilang, yung denominator, yung immutable baseline na 24, ibig bang sabihin, bababa na rin yung pag-establish mo ng 2/3 ng Senado sa pagko-convict sa nakaupong Vice President? Huwag tayong magpapalinlang. Kasi pag 24 yung denominator, ang 2/3 niyan, 16. Malinaw yan. 16 yes votes ang kinakailangan to convict ang pangalawang Pangulo na uupo dyan sa impeachment court pag nagsimula na ang impeachment trial. Hindi pwedeng pababain din yung baseline, immutable baseline na 24. Kung hindi, magkakaroon ng anomalya. Pag pumayag tayo, ngayon pa lamang, di ang gagawin na lamang ng kasalukuyang administrasyon, magkulong ka pa ng 3 o 4 na senador para bumaba yung bilang, yung denominator. Pag nagkulong ka ng 4 na senador, mauuwi tayo sa 20 ang bilang ng senador, yung aktibo. Pag sinunod natin yung kanilang maling paliwanag, ano ang 2/3 niyan? Di bababa yung threshold. Hindi yan ang naging pakay ng mga framers o naggumuhit, sumulat ng ating kasalukuyang saligang batas. Sapagkat ang impeachment process, bagamat ito ay political and legal, napaka-sensitibo at sagradong mekanismo nito. Ang iyong inaalis dito sa kasalukuyan, pinagtatangka ang alisin sa katungkulan bilang Vice President si Inday Sara Duterte na ibinoto ng 32 milyong Pilipino. Napakalapot ng mandato, mas malaki pa ito. Sa kasalukuyang Pangulo mas malaki ang naging boto ni Vice President Inday Sara kaysa kay Bongbong Marcos. Ngayon, sa pagdidinig ng kasong impeachment sa kanya, sa articles of impeachment, pag sinunod natin itong maling direksyon na maaaring babain o pababain yung denominator at hindi na 24, it will follow soon, very very soon, if we will allow it, pati yung pag-establish o pagbibilang ng 2/3, 2/3 hindi na ng 24, maaaring 2/3 ng 20 o 2/3 ng 19 o 2/3 ng 18. Pabababain ng pababain. Hindi yan yung diwa ng mga sumulat ng ating kasalukuyang saligang batas. Para po malinaw, mahalaga kasi ito hindi lamang sa pagpili, paghalal ng Senate President, kundi yung pagboto diyan sa pag-conviction or no vote pagdating sa impeachment laban kay VP Inday. Huwag tayong magpapadala sa maling argumentong yan. No, hindi po tama yan. Kaya nga yung ating pamagat, immutable 24 versus Senator's fake win.